13 million pesos a day. Yan ang binebenta daw ni Rosemar kada araw sa kanyang online products. Gusto nyo bang malaman kung paano niya nagawa yon? Let us watch this video. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shinky Tan, your pambansang wealth coach. Sa araw na ito, I'm going to make a commentary video about guesting of Miss Rosemar Tan sa show ni Tony Gonzaga. At ni-reveal po niya kung paano siya nagsimula sa kanyang business na online business, paano ba ang kanyang struggles, challenges, at paano siya nakakabenta ng 13 million pesos a day. So if you're interested, sabayan niyo ako, panoorin natin to. Nagsimula ang skincare sa bulldog. Sa aso. Opo. Okay. Tapos pero may tiyaga at sipag din po talaga kasi yung product na yun, tinawag ko siyang Mysterious Madre Cacao. Yun ang packaging. The Mysterious Madre Ayan Cacao. po pala yun. Ayan yun? Opo. Tapos, share po ako nun sa 200 groups a day. As in, pud-pud talaga yung kamay ko Pero may kakashare. bumibenta? Opo, sobrang dami po. Hanggang sa may isang araw, sabi ko, ay, bitin yung spray na ganyang kalaki. Gumawa po ako ng galon. Sabi ko, 1,000 isang galon. Sa isang araw po, nakabenta ako ng 40 gallons. Okay. Kung 1,000 ang presyohan mo, magkano lang talaga ang halaga? Siguro po mga wala pang 50 pesos. Wala pang 50 pesos, tapos ibebenta mo 1,000. Apo. Kasi kung iisipin nyo po, ibe-blender ko lang naman po yung dahon. Ang na may binayaran tubig. ay effort mo. Yes, effort. Tapos doon na po yung time na parang na-amaze sa akin si na Papa na, aba, kumikita nga. Pinakamalaking kinita mo nung time na yun? 40,000 po sa isang araw. Grabe naman talaga. Itong binebenta nga ni Miss Rosemar, yun yung parang animal products niya nung nag-umpisa po siya. So, basically, ang ginawa niya, pero ito may hard work talaga. Imagine mo, pumapasok siya sa 200 Facebook groups in a day. May effort talaga yan. Hindi siya overnight success na mini-message niya at maraming bumibili, nasa-sold out siya, at to the point nga maraming nga bumibili na ng volume. At binibenta niya ng 1,000 pesos per gallon. Grabe. So, kumikita siya ng 950. Nang bumibenta siya ng 40. So, more or less, kumikita siya ng 36,000 to 88,000 pesos net income. Kung 40,000 kasi 2,000 na pupunta naman sa puhunan. Grabe talaga. Alam niyo, ito lang, that only proves, no, guys, kung gusto niyo talagang maging successful sa lahat ng ginagawa, you should be willing to start small. Mag-umpisa ka talaga sa maliit. I'm sure, prior pa nagbenta siya ganito, nagbenta rin siya ng mga maliliit na bagay. Doon siya nag-umpisa And I can still recall, ganun din naman ako nag-umpisa. Nag-umpisa naman ako sa pagbebenta ng toilet paper. Diba, kumikita lang ako ng few pesos, and then few hundred pesos, and then few thousand pesos. Kasi ito yung kagandahan, no? Ito yung reality. Habang tumataas po ang income natin, tumataas ang level of confidence natin. At saka yung level of belief na kaya pala natin. Dati ikaw, kunyari, kumikita ka lang ng, let's say, 100 pesos. Pag tinamaan mo na yung 500 pesos, ay, kaya ko pala. Pag tinamaan mo na yung 1,000 pesos per day na kinikita, ay, kaya ko pala. So, ang kagandahan, once you reach a certain level, hindi ka na bababa. Pero kung aspiration mo, ay pataas ng pataas. Kaya nga, never ever be afraid to start small. Mag-umpisa ka sa maliit. Okay? Tapos, ano pa kaya ang next na matututunan natin? So, ayan na. Kumita ka na, naramdaman mo na, aba, parang may gift ako sa pagbebenta. Opo. Ang next mo nang ginawa? So yun po, nag-open na po agad ako ng pet shop nun. Kamusta yung business mo na pet shop? Okay naman po siya nung pet shop pa lang. Kaso nung nagtuloy-tuloy po yung dumami na po yung business ko, doon na po nagsimula na kumikita ako dito, puro expenses dito. Nung una po ako lang po mag-isa nun. Tapos hanggang sa wala po akong tauhan, bale, nagkaroon ako ng tauhan, isa lang. Talagang effort ko po kasi naisip ko pag pinasahod ko pa yung kinikita ko, wala na pong matitira, ganun. Tapos nung dinagdagan ko po yung business ko ng restaurant. Nag-restaurant ka? Opo. Nagkaroon po ako ng pet shop, restaurant, Unli Wings po, Boodle Fight, mga ganun. Kasi malapit po ako nun sa FEU, sa U-Belt. Ano yun? Parang kiosk? Opo, parang restaurant po talaga. Restaurant talaga? Opo. Okay. Tapos ako po yung, ayun po, nagmamanage. Kasi parang pet-friendly po siya, kaya may mga cage. Yung parang tao yung mga aso, parang ganun. Tuwan-tuwa naman sila. Opo, tuwan-tuwa po sila, ganun. Tapos, pagkatapos po ng pet shop, nagkaroon ng restaurant. Pagkatapos po ng restaurant, nagkaroon ng massage, yung mga hair, ganun. Kasi ang hilig ko rin po, mag ganun. Tapos po, nagkaroon ako ng samgyupsal, ukayan,
Tapos nung kami na po nung asawa ko, nagkaroon kami ng fish store. Sabay-sabay po lahat yun. Kaya biglang Ano mo na ma-manage yun? magkakatabi po siya. Kada may makikita po ang commercial space, parang hindi ko mapigilan, ay, rerentahan ko to, akin to, parang ganun. Tapos biglang nung nag-pandemic po, ayun, lagapak lahat, sabay-sabay. Syempre nagsara lahat. Tumigil lahat. Open pa rin po siya, pero wala lang pong Customer, di ba? Pero yung renta ko po, tuloy-tuloy. Yan, grabe naman talaga. O, so makikita nyo talaga no, na lahat ng mga negosyante na nagiging successful, ladies and gentlemen, nag-uumpisa talaga sa trial and error. Yan yung nakikita ko kay yung journey ni Rosmar. Hindi siya naging Rosmar Tan overnight. Ang dami niyang pinasukan na negosyo. And tinatry niya kung ano talaga mag-work. Then came, yun nga, the unavoidable, na kahit na sino man negosyante during the pandemic, kahit na napakagaling mong negosyante, lalo na kung meron kang tinatawag na OPEX, operational expense mo, ang ibig sabihin yan. May monthly rental ka, tao, paupa, nako, talagang malulugi ka. The next question is this: paano ang kanyang recovery? Ano yung recovery plan niya? Paano siya nakabangon from the pandemic? Yan ang alamin natin. Sabi na po sa akin, sabi nun si Papa na, i-give up mo na, tama na, ganyan-ganyan. Tapos ako po, ayoko talaga kasi sabi ko, hindi pandemic lang yung magpapabagsak. Na Sa'yo? Opo, na magpapasara ng mga business na pinaghirapan ko po. Ganun. Ay, ba't ka naiiyak pag naalala mo yun? Kasi po, nung kinompute po namin nun ni Papa, sabi nila, kung sinarado mo agad yan noon pa, 2 million po kasi yung parang kinompute na renta, na mga expenses, mga bayarin. Parang, kumbaga, ang dami ko po sanang natipid. Gan. Hanggang ngayon po, open pa rin po yung iba doon. Tapos, dahil kumikita naman po ako sa skincare, hinayaan ko na po yung mga kapatid ko yung mag-manage para meron po silang kanila. Grabe talaga, no? Ang hirap talaga pagka nalulugi na yung business, no? Actually, minsan nga, ito nga yung mga friendship na pinaglalaban natin minsan ng negosyo, hindi dahil sa yung nalulugi ka. Dahil nga, number 1, may sentimental value. And number 2, dahil naawa rin tayo sa mga empleyado natin na baka mawala ng work. Pero ito lang take ko, especially if you're watching at may negosyo ka. Tatandaan mo, ano ba ang ultimate goal ng business? Ang ultimate goal ng negosyo ay kumita. Tama o mali? Pag hindi na kumikita, ano pa ang purpose niyan? So, paano naman? Napaka-heartless mo naman, Chinky. Ibig sabihin, pakakawalan ko ng mga tao. No, no, no. You stop this dying business and find another new opportunity. I will repeat, you stop this dying business or sunset business na and find another new business, a sunrise business, yung pausbong pa lang. And i-transfer mo lang yung mga staff mo, yung mga tao mo sa kabila. Kasi may kasabihan nga di ba, walang kwenta kung pilitin mong buhayin ang patay na kabayo. Patay na, ililibing na. Kailangan maghanap ka ng mas maganda na at bago ng kabayo na pwede mo talagang patakbuhin, palakihin, palaguin, di ba? So, huwag kayong matakot na, huwag kayong mahiya na magsara ang inyong negosyo. Kasama yan sa proseso. So, ngayon, tingnan nyo paano ba talaga fully naka-recover si Rosmar sa kanyang negosyo? Let's watch this. Bali, before po, meron na po ako na detox drink. Tapos hanggang sa dumating po yung time na nagkaroon ako ng mga lipstick naman. Hanggang sa dun, binash na po ako dun. Parang, Ba't ka binash? Mayroon pong mga CEO, may mga ibang tao na nagreklamo po nun sa akin sa FDA na wala raw pong permit yung mga binibenta ko raw po. Wala ba talaga? Kasi sabi po sa akin nung parang kinukuhanan ko, FDA ano raw po sila. Approve. Opo. Yung po pala, kailangan, pati ako, FDA approved din pag in-name ko sa akin kasi ini-stickeran ko lang po siya. Nung before po kasi wala pa po akong alam. Tapos hanggang sa, ang laki po nung kinikita ko, nung sobrang saya ko po. Tapos biglang, Gaano kalaki yung kinikita mo nun? parang kumikita po ako nasa 200K per day, ganun. Oh! Opo, parang 700. 200K a day ang kita mo. Ay, hindi kasama na po doon yung puhunan. Kaso po, ang nangyari po nun, bigla pong lagapak kasi nga po, na-post po siya sa FDA. Tapos tinigil ko na po siya kasi hindi ko po alam. Parang kailangan ko makakita ng tamang tao na gagabay sa akin. Yun po. Nag-start na siya ng skincare at kumikita nga daw siya ng 200,000. Okay, I'd just like to clarify for our educational purposes, lalo na sa mga nag-start ng business. Yun po yung parang common mistake ng mga tao na kumikita na ako ng 200,000 pesos per day. Kaya nga sabi ni Tony, kumikita kang 200,000 a day? No, benta.
Yun nga, iba po kasi ang benta sa kita. Pag benta po kasi kasama pa din yung cost of goods, tapos yung OPEX mo, lahat nandun. Kailang i-minus mo muna. So technically, hindi siya kumikita siguro ng 200,000. Probably kung kumikita man siya after mga costs and everything ng 40%, kumikita siya ng 80,000 pesos per day at 40% of 200,000. Yung 120,000 na pupunta yan sa cost of goods, operational expense at pasweldo ng mga tao. So again, nagkaroon po siya ng setback ulit. Kahit na bumibenta, pero nga, rookie mistake, pag kayo po ay nagbebenta ng product, ng especially mga food product or let's say mga cosmetic, kailangan po meron kayong tinatawag na LTO, License to Operate. At the same time, meron kayong dapat FDA approval na hindi galing na sa manufacturer. The manufacturers, chances are they are FDA approved, no, may LTO rin sila. Pero ikaw mismo as the product brand itself, kailangan magkaroon ka ng sarili mong FDA o yung sa Food and Drug. So, kailangan po yan. So, napatigil, nawala ang kanyang business. Na naman, grabe, no? Kung makikita nyo talaga, grabe talaga ang journey, no, ni Rosmar talaga. From down to up, from up, tapos nag-down, from up, tapos nag-down ulit. Pero, paano ba siya ngayon kumikita ng 13 million or hindi kita, benta na lang siguro, benta ng 13 million pesos a day? Anong ginawa niya? One time po, meron po sa akin lumapit na ahente, tapos may manufacturer. Yun po yung time na kasal na po kami noon ng asawa ko, tapos may natira na lang po kaming pera mula dun sa nakuha namin sa kasal ng 300,000. Yung pong pera po na yun po yung pinangsimula ko po nung skincare. Pero kasi ang narinig ko sa'yo, kaya ka talaga sumikat kasi pinakita mo daw yung singit mo. Ay, nito na lang po yun kasi nagpro-promote na po ako ng skincare. So, ayun nga, ngayon ko lang kayo makakita ng CEO na nagpakita ng singit. So, ayan yung before. Grabe, nakakahiya. Tingnan nyo yung after. So, imagine mo may ipuputi pa. Ako po yung tao na hindi po ako sasabihin na revealing or what. Talagang ako po yung tao na hindi ko talaga kayang gawin din yun kung tutuusin. Pero para sa brand, para sa ikapapaniwala ng mga customers ko na ako mismo yung user. Paano mo na-discover yun, yung pampaputi ng singit? Meron po kasi ako mga manufacturer po ng ano ko, tapos sinasabi ko po, ito yung gusto kong effect, ito yung gusto kong effect. So bago ko po ilabas yung product po mismo, tinatry ko po muna siya sa sarili ko. Ang dali po kasing sabihin na maputi ang singit ko, maputi ang ganyan ko, pero mahirap patunayan. At saka sa filter ngayon, di ba? Opo. Hindi mo na alam, maputi ba talaga to? Ayaw nga po Filter. nilang maniwala Di ba sa kasi akin. pwede i-filter? Oh. Ayaw po nilang maniwala, ay, hindi sa iyo yan, sabi sa kasambahay mo yan, gumaginawa ganun pa po nila ako. So, pinakita mo na. So, pinakita ko na sing-sing ko talaga, kuko ko talaga to, parang ganun. Lumakas po talaga yung skincare ko nung time po na nagle-labor na ako sa first baby ko. Kasi gawa po nung... Paano lumakas yung skincare mo habang nagle-labor Kasi ka sa po, baby mo? bali po nung nagle-labor po ako, although may pain, pero sabi ko nga, wala, nanay ako, kailangan ko to. Chance na to kasi sabi ko kasi na ito yung inaabangan ako ng mga followers ko, yung panganganak ko. Ang ginawa ko po noon, nag-skincare ako na nag-skincare. For the promote po talaga ako noon kahit sumasakit na yung tiyan. Parang kasi inaabangan nila so sabon ako ng sabon. Hanggang paglabas ko po nung hospital, sobrang viral na. Doon na po sobrang, teka wala akong stock, teka lang, parang ganun. Parang nag-aligaga na po kami. Sobrang lakas na Paano po. nag-viral? Dahil po tutok na tutok sila waiting na lumabas po yung first baby ko. Nung na-CS na ako, pag uwi ko po sa bahay, pro-promote pa rin po ako na nagpro-promote. Sabi nga nila, baka naman mabinat ka niyan, baka bumuka yung tahi mo, ganun. Kasi nagtitiktok na agad ako na nag-skincare na ako agad. Kaya yun, dun po yung time na super lumobo po talaga yung orders. May chinismis sa akin si Alex. Ako, alam ka. Kumikita ka daw ng 5M a day. May No, ganon? Yun po yung medyo mahina na ako nun. Mahina May time po yung na- 5M a day. Magkano yung pinakamalakas? Nung may time po na kasagsagan ng sobra-sobrang lakas po, pumapalo po minsan ng 13, ganun, 10 to 13. Opo. Pero kasama po din yung araw? puhunan. 13M? Ilan ang sports car mo na ngayon? Ngayon po, meron po kami Ferrari, Lambo, GTR, Porsche. Ano nga ba yung mga sasakyan? Di po kasi ako Hindi na family. niya alam. Nawala na siya sa Ano ba dami yun? ng sports car. So, ang mga friendship ko, makikita mo, no, yung process, no, ni Rosmar, paano sila naka-recover. Ayun nga, ang unang ginawa nila, nag-develop sila ng panibagong product. But yun nga, ang pinakaunang rule, sa sinabi niya, ginamit niya talaga yung product. And that should be one of the best principle that you and I
should do as a business owner, you have to be a product before you can sell product. You do not sell the product because you need to earn money. You sell the product because it worked for you and it can help people. So, dapat yan po ang philosophy natin kung gusto mong magnegosyo talaga. And personally, right now, may dinevelop nga ako isang system, yung CHIP method, CHIP method, on teaching people on how to really manage their finances. Ayan po yung ginawa ko ever since when I was young, yung CHIP method na yan. And then right now, I'm using the same method and helping other people. Number 1. Number 2, promotion. Yun nga ginawa niya. Nagpo-promote siya kahit nag-labor na siya, nagpo-promote din siya, di ba? Pagkatapos nga ng labor niya, pagkatapos na out of stock sila, wag kang mahiyang i-promote ang iyong produkto. Yun pong ginawa niya. Nagpakita ba siyang singit and everything. Hindi mo naman kailangan gawin yan. Pero yun nga, kung naniniwala ka talaga sa produkto mo at makakatulong talaga sa kapwa, di ba? Huwag kang mahiya. And third, grabe, ang sipag. Sipag niya talaga. You cannot take anything away from Rosemar. Kahit sabihin mo, you might not like her style, her approach, no? But that's beside the point. Napakasipag niya talaga. At yun nga, yung sinabi ng 13 million pesos ang income. Actually, 13 million pesos ang sales times 40%. Again, kumikita nga siya ng 5 million net income per day. I think the rest is history already. Ang dami na niyang sports car na kinento na niya. Ang tanong, ano pa kaya ang gusto ni Rosemar? Ano pa kayang ending na yun nga, gusto na maabot ni Rosemar? Let's watch it. Para po sa akin, kailangan lang po nilang parang sumugal. Sumugal sila sa hamon ng buhay. Katulad kami nung asawa ko po. Nung kinasal po kasi kami, sinabitan kami ni na Papa ng 1 million noon. Yung mga sa ninong at ninang, parang nakaipon po kami noon ng nasa 400,000. Kaso po nung pagkatapos ng kasal, bumili po kami ng sasakyan. So ngayon, bagsak agad sa 300,000, wala na pong natira. Doon na po yung nagsimula yung sa skincare. Ang ginawa ko po noon, umorder po ako noon worth 700,000, which is wala naman akong ganung pera kasi nga 300K na lang. Kaya sabi ko, ay sisipagan ko mag-promote. Saan mo nakuha yung 400? Sa kinita ko na po kada deliver. Hanggang sa na fully paid ko siya, naka-order pa ako ng naka-order. Parang pinush ko lang po yung sarili ko na bawal akong tumigil mag-promote. Kaya po, lumakas po siya ng lumakas, ganun. Nung pandemic po kasi, mayroon po kasi nag-comment sa akin na yung ginagatas po ng anak nila is kape daw. Ang ginawa ko po, tinulungan ko siya. Hanggang sa dumating yung mga nahingi ng tulong, ang dami na sobra, nagko-comment yung iba naman, wala na raw gatas, tapos ipopost nila yung mukha ng mga anak nila, ganyan. Eh di ako po, yung natitirang ipon ko nung pandemic, naubos lalo nang naubos. Kasi nga pinagtutulong ko. Hanggang sa nagulat po ako, sabi ko, 20,000 na lang yung pera ko, parang ganon. Yun po kasi yung pandemic, nagbahay-bahay pa ako noon. Namimigay po ako ng mga grocery, nire-repack ko, ganyan. Yun yung isa sa secret ng success mo nung pandemic. Bigay ka ng bigay kasi naniniwala talaga ako doon. You get what you give. Opo. And if you give, it will come back to you. Kapag po nagbigay na hindi ka humihingi ng kapalit. Nag-wish nga po ako noon, sabi ko, Lord, payamanin mo lang ako kasing yaman ni ganito. Para mas marami akong taong matulungan. Sabi ko pong ganun. Tapos yun, parang hindi ko po in-expect na ganito. Ngayon po kasi, mas malaki na po yung natutulong ko. Kapag the more na kumikita ako, the more na mas marami po akong matutulungan na mas marami na akong parang mabibigyan. Ganun. Ay nako, napakaganda naman ang episode na ito, no? Right now, makikita mo talaga ang puso ni Rosemar na tumutulong siya hindi lang ngayon, no? Tumutulong siya noong panahon ng pandemic, nung nalulugi ang kanyang negosyo. That only proves one thing. Anong ginagawa talaga ng pera? Money just only magnifies what's already inside. So si Rosemar, hindi siya nagbibigay ng tulong ngayon dahil malaki ang kita. Nagbibigay siya ng tulong during that time nung nangangailangan din siya. Na umabot nga na hanggang 20,000 na lang. Pero ngayon, because of what she planted in the past, God honored her generosity. Right now, she's being blessed tremendously. Kaya nga, Rosemar, congratulations if you're watching this. Si Tito Chinky mo to. I saw you, how you started as a influencer.
I saw you how you started your small business. I saw you how you started in a struggle. So whatever you have achieved, congratulations. And thank you very much, Tony Gonzaga, for this interview. And if you want to watch the full episode, kasi part by part lang to, please visit na lang Tony Gonzaga's link na lang nila nandito at panoorin nyo na lang po yung buong episode. Sana kapulutan natin to ng aral. Napakaganda po at very encouraging talaga tong ano na ito. Kayo, ano po ang natutunan nyo sa buhay ni Rosmar? Kung kayo nangangarap, kung yung dapang-dapa rin sa buhay, huwag kayong aayaw, huwag kayong bibigay. Kung pwedeng mangyari kay Rosmar, pwede rin mangyari po sa inyo. God bless you. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.